Magandang araw mga ka-reels. Ang kalabasa ay sikat na gulay, na maraming benebisyong taglay, lalong-lalo na sa pagpapalinaw ng ating mata. Ngunit, saan nga ba nagmula ang halamang ito? At bakit tinawag na kalabasa? Narito ang alamat ng kalabasa. Si Kuwala ay anak ni Aling Disyang, isang mahirap na maggugulay. Maliit pa siyang bata nang mamatay ang kanyang ama, at tanging ang ina ang nagpalaki sa kanya. Mabait si Kuwala. Maliit pa siya, ay mahilig na siyang tumingin sa mga larawang nasa libro, at nang siya ay matuto, ang pagbabasa ang kanyang naging libangan. Basa siya ng basa, walang oras na hindi siya nagbabasa. Binansagan tuloy siyang, Kuwalang, basa ng basa? Matalino si Kuwala. Kaya naman, nagsikap si Aling Disyang upang metustusan ang pag-aaral ng kanyang anak. Si Kuwala naman ay higit pang pinagbuti ang kanyang pag-aaral. Tag-ulan noon. Nang isang hapon ay umuwi si Kuwala na mataas ang lagnat. Inirereklamo niya ang mahirap na paglunok, at suka siya ng suka. Palibhasa ay wala silang pera. Hindi agad nadala ni Aling Disyang sa doktor ang kanyang anak. At nang masuri ito ng doktor, ay malala na ang kanyang kondisyon. Mahina daw ang resistensya ni Kuwala kaya, paralytic poliomyelitis ang kanyang sakit. Naparalisa si Kuwala. At ilang linggo lang ang lumipas ay binawian ito ng buhay. Hindi matanggap ni Aling Disyang ang sinapit ng kanyang anak. Upang maibsan ang kanyang kalungkutan, inubos niya ang kanyang panahon sa pagtatanim ng mga gulay. Hanggang isang araw, sa hardin ni Aling Disyang, ay may kakaibang halamang tumubo at nagbunga ito ng kulay dilaw at hugis bilog. Ayon sa mga kumain nito, ang halamang ito ay nagtataglay ng mga bitamina, at nagpapalinaw ng mata. May nagtanong kung saan galing ang gulay na ito, at sinagot naman, na galing ito sa tahanan ni Kuwalang basa ng basa. Simula noon, nagpasalinsalin na ang salitang Kuwalang basa ng basa, sa mga bibig ng maraming tao, hanggang sa naging kalabasa.